Okay, alright. So, sasagutin ko lang yung isang tanong ng isa kong subscriber or follower. So, ilan ba ang amperahe ng welding machine pag root pass tayo? For example, you are using pipe in situ, small in situ. So, ano ba o alin ano ba ang timpla ng welding machine natin? Ilan ba ang amperahe? So, pag gumagamit tayo ng 6011 na rod, lalo na sa root pass. So, sa standard na pagwe-welding, so kailangan nating mag-range yung welding machine natin sa 70 to 100 amperage yung current setup natin. Dapat nasa 70 to 100. So hindi yan binibigay na fix talaga. Example, sasabihin sa inyo na 70 talaga gagamitin natin sa pag root pass. Hindi pwede. So nagre-range lang yan sa 70 to 100 amperahe or amperage, kasi iba kasi yung pasok ng electricity sa ating paaralan o sa ating pinapraktisan, at for example sa bahay natin. So hindi fix yung current, lalong-lalo na sa walang mga transformer. Yung for example sa paaralan, yung tag-10 welding machine. So halimbawa pag nagsabay yung 10 welding machine ang ginagamit natin, so there is a tendency na magpa-fluctuate yung power ng electricity natin. So kailangan nating taasan yung amperahe ng welding machine. So hindi tayo magdidepende, sa example 670 to 100. Hindi tayo dyan lang, sabi ni sir 70 to 100 lang. So hindi na ako ma-adjust more than that. So mali po yan. Kailangan nating i-timpla yung amperahe ng welding machine. So kailangan talaga marunong tayo mag-adjust, marunong tayo gumamit ng welding machine, how to adjust the amperahe. So for example, nagro-root pass tayo ng pipe, so in situ, kukuha kayo ng in situ, so pipe yung ginagamit natin. So kailangan marunong tayo mag-adjust ng amperahe. For example, pag scratch natin, so mahina pa yung power, so kailangan natin mag-adjust. So dapat alam natin kung paano gumamit ng welding machine. And then so may mga possibility kasi. So pag nag-aral kayo ng welding, so dapat alam mo yung 5 essentials of welding. Nandun na talaga yung mga techniques, paano natin mapaganda yung root pass, yung penetration natin. So yung 5 essentials of welding dapat memorize natin. For example, hindi lang sa current yung problema. Kasi for example, mali ba yung maganda na yung current ng welding machine mo, pero bakit ganun pa rin ang root pass natin? Nahirapan tayo mag-penetrate kasi baka sa angle naman tayo nagkakamali. So baka sa travel speed, mabilis kang magwi-welding, so mabilis, so hindi ka maka-penetrate ng maganda kasi mabilis yung travel speed mo. So ano pa yung sa 5 essential? Correct electrode angle, correct anong klaseng electrode size. For example, yung capping mo is maliit, gumagamit ka ng malaki na welding rod. So ang mas maganda, so pag nagro-root pass tayo, yun naman talaga yung basic. Kung ano yung root gap mo, yun kalaki din yung welding rod na ginagamit natin para maganda yung penetration natin. So yun lang sa mga nagtanong sa akin. I hope may matutunan ka na hindi tayo nagmamatter kung ano yung hindi lang tayo tumitingin sa amperahe. Dapat alam natin kung ano ang dapat natin gagawin. Adjust natin, maganda na yung amperahe natin. Dapat yung angle naman, angle ng pag-welding, baka mali yung angle ng pag-root pass natin.